Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Heto mga kabunyog, lumabas na po ang sworn statement ng isang biktima sa viral na video ni Pulong Duterte, na kung saan mga kabunyog, nakunan itong si Pulong Duterte na mayroong binubugbog na isang tao sa video. Dito po sa topic ko mga kabunyog ating babasahin ang nasabing statement nitong naging biktima ni Pulong. At dito magiging malinaw po mga kabunyog kung ano talaga ang tunay na nangyari dito sa viral video ni Pulong Duterte. Anyway, ito mga kabunyog, umpisahan na po natin itong salaysay ng biktima. Ano naman ang naging dahilan kung bakit kanya sinaktan? Hindi ko po alam. Nagulatan lang po ako. Pinagugulpinan niya ako, headbutt habang pinagmumura at pinagbabantaan na papatayin kita. Ka. At inundayan ng saksak gamit ang kutsilyo at sabing puti ay nanggigigil talaga ako sa iyo, papatayin kita. Sa kadahilan ng nasobrahan po sa pag-inom. Nalasing. Dahil po nakita ko, paano mo naman nasabing nasobrahan siya inom? Dahil po nakita ko na madami na po sila nainom. So maaari pong isalaysay, okay. Noong February 23 pa nga, yung reklamo na to. February 23 pa, 2025, mga alas 7 ng gabi, tinawagan ako ni Charlie Tan, isang business partner ni Paulo Pulong. So tama, si Sentry, no? Close ito si Charlie Tan, saka si Pulong. Ano ang kanyang rason sa pagtawag sa'yo? Sinabihan niya ako na pumunta daw ako sa kanilang bahay sa Woodridge, Barangay Maa, Davao City, at magsama na rin daw ako ng 6 na babae, yung pinakamaganda at bata. OMG, na meron ako dahil pupunta daw doon si Paulo Duterte. Paulo Pulong. Ano ang sumunod na nangyari? Mga alas 8 ng gabi na kami nakarating sa bahay ni Charlie kasama 3 babae na aking kasama doon. Na naman naabutan at doon na naman namin naabutan si Paulo na nag-aantay. Makalipas ng 20 to 30 minutes ay sumunod pa ng 2 babae, so 5 na. Nag-inuman kami, nagkasama siya. Yung complainant sa bahay, ako yung 5 babae na kasama ko, si Paulo Duterte at isa niyang tauhan, si Charlie Tan at ibang Chinese national. Tatingin ko ay kanilang kaibigan. Inabot na kami ng alas 12 ng hating gabi noong February 23, 2025. So, February 24 na yun. Umano na di ba? Lumagpas na, di ba? Sige, tingnan natin. At ako ay kinausap ni Charlie Tan. Sinabihan niya ako na samahan ko muna si Paulo Duterte na mag-bar sa Hersey Bar. At hindi na siya makasama sa kadahilan na magsusundo pa siya ng kanyang anak. Maya't maya ay nalapitan na rin ako ni Paulo at sinabi na samahan ko muna daw siyang mag-bar sa may obrero at binigyan niya ako ng 18,000 bilang tip. Tapos binigyan niya rin ng 2 sa aking kasamang babae ng tig 5,000 at sinabi niya na yung kulang ay ibibigay niya pagkatapos namin mag-bar. Tig 13,000 bawat isa ang binigay niya sa mga babae. So magkano yun? Sige nga, pakicompute. 13,000 times 5. Teka lang nasaan ako? Matapos ng 20 to 30 minuto ay umalis na kaming papuntang Hersey. Inabot na kami ng alas 2 ng umaga. Nang tinawagan niya ako at sinabing, bigyan ko daw ng kanyang mga bodyguard. Bigyan ko daw ng ang kanyang mga bodyguard ng 3 babae at doon ay nagbigay at doon ay nabigyan ko ay ang 2 bodyguard at isang driver. Makalipas ang 1 oras ay bumalik na sila sa bar at nagtanong si Paulo kung ilang bodyguard ang sumama kasama ang mga babae. Nalaman niya na may 1 bodyguard niya ang hindi nakasamang lumabas. Sa galit niya sinabi niya na buti pa yung driver nakaisa sa mga babae. Yung bodyguard niya mismo hindi nakakuha ng babae. Matapos nun ay binayaran niya ang 3 babae, ngunit ang pang-4 na babae na hindi naman nailabas ay binigyan niya ng 1,000 lang. Nagtanong ang babae kung ba't ganun lamang ang bigay sa kanya at doon na nagalit si Paulo Duterte. Dahil sa galit at kalisingan ni Paulo ay ako ang nakita niyang pagbuhusan ng galit. Mula sa 2nd floor ng bar sa aming pinuwestuhan ay minura-mura niya ako. Well, normal ba sa Duterte ang mura?
Tanong ko lang. So, pwedeng totoong nangyaring mura-mura? Well, depende. At tinulak pababa ng hagdan. Sinubukan ko pong umalis ng bar ngunit hinarangan ako ng mga bodyguard ni Paulo Duterte sa first floor. At sinabihan na isarado ang pintuan. Inundayan ako ng saksak gamit ang kutsilyo. Okay, wala na, tapos na, bye. Diten. O, tingnan lang, hindi pa tapos. Sa tagiliran at doon pinagbumura niya ako. Ulit. At pinagbabantaan na papatayin kita. At hinedbat niya ako sa ulo. Totoo naman, mga Chris, sa CCTV. Nang maraming beses ako ay humingi sa kanya ng patawad. Ano man ang nagawa kong mali sa kanya, ngunit patuloy pa rin siya sa hinedbat sa aking ulo. At inuundihan niya ulit ako ng silyo. At nang makita ng bodyguard niya na may CCTV, ay agad pinapatay niya ang CCTV ng lugar. At doon ako na corner. Halos 2 oras niya akong sinaktan sa loob ng bar. Suntok, sampal, tadyak ang aking inabot kay Paulo Duterte dahil sa galit niya sa akin. Mga pasado 5:00 na ng umaga nang inaabutan na niya ako ng pera. Nung inabutan niya akong pera, 1,000 kada suntok, sampal o sipa. Ganun. Matapos ang nangyari ay umalis na siya ng bar at bumalik sa may Woodridge para doon toot sa isang kinuha niyang babae sa akin. Di ba may asawa to? Nalaman ko ito dahil sa nagsabi siya na ako ang magbabayad ng pera sa nakatoot niya na babae at kung di ko daw babayaran ng babae, ako ang kanyang papatay na tahantingin. Nung nasaktan ka ni Paulo Duterte, ikaw ang sumangguni. Ikaw ba ay sumangguni sa kahit saan mang ospital upang mabigyan ng medical certificate para gamitin laban sa kanya? Wala po. Naku. Hindi ko na po inisip magpa-medical dahil sa sobrang takot. Baka ako ay balikan niya. At sigurado ako na pag nalaman niya na gumagawa ako ng legal na hakbang para kasuhan siya, ay alam kong may masamang mangyayari sa akin at pati na din sa aking pamilya. Bakit mo nasabing sigurado may mangyayari sa iyong masama at sa iyong pamilya kung gagawa ka ng hakbang na legal sa kanya? Dahil po may impluwensya ang kanilang pamilya doon sa Davao City. Kaya po hindi na po ako gumawa ng aksyon para kalabanin siya. Kung ganoon, anong ebidensya meron ka upang mapatunayan mo ang investigasyon na ito at ikaw ay tunay na sila karipuno? Ako po, alam ko po na hakbang, habang sasaktan niya ako, ba't inuundayan niyang kustidyo, ay may CCTV po doon sa Hearsay Bar. Paano mo naman napatunayan na may CCTV doon? Kaya ako po napatunayan may CCTV ng Hearsay dahil madalas po ako magpunta sa bar. Bago po tayo magpatuloy, nais ting ipaalam sa iyo, itong gagawin mong salaysay ay magiging public record o magiging basihan o ebidensya laban o pabor sa iyo kung sakali may paglilitis sa ating hukuman. Ito ba intindihan mo? Opo. Pansamantala, wala na akong naisitanong sa iyo. Okay? Yan mga kabunyog, narinig at nabasa po natin itong naging sworn statement ng naging biktima ni Pulong Duterte doon sa viral video niya. Grabe pala mga kabunyog, itong nangyari dito sa lalaking binugbog ni Pulong Duterte. Nagpapatunay lang ito mga kabunyog na itong mga Duterte ay inaabuso ang kanilang pwesto at kapangyarihan doon sa Davao, na kung sino man ang nagkamali sa kanila, siguradong lagot at kanilang pag-iinitan. Anyway, pagkatapos po nitong mag-viral itong video ni Pulong, bigay po ito ng kanyang statement hinggil dito sa lumabas na viral video niya. Ito mga kabunyog, panoorin po natin itong pahayag ni Pulong Duterte. Ayon sa physical injuries at grave threats complaints si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Ito ay matapos siyang sampahan ng reklamo ng isa umanong businessman na nagngangalang Cristone John Patria Moreno, taga Davao City. Ayon sa nagreklamo, ginulpi, pinagmumura at pinagbantaan umano siya ni Congressman Duterte. Sinasabing nangyari ang insidente sa loob ng isang bar sa Davao City noong February 23, 2025. Hindi na umano kumuha ng medical certificate si Moreno matapos ang pangyayari dahil sa sobrang takot, pero nakuhanan umano ng closed circuit television ang insidente. Kasunod nito,
Kumalat sa social media ang isang CCTV footage na tila may kaugnayan sa insidente. Wala pang pahayag kaugnay ng video ang Philippine National Police. Tila inaasahan naman na ni Congressman Pulong ang reklamo at iginiit na sanay na siya rito. Ayan na, lumabas na, di ba? Oo, lumabas na. So, kung hindi ka matalo sa ayuda, matalo ka sa kasuhan, taka. Okay. That's the new politics of the Philippines right now. Dirty politics. Sanay na tayo dyan. Gayunman, wala pa umano siyang natatanggap na kopya ng reklamo. Ipinauubaya na rin niya sa mga taga Davao City ang desisyon kung iboboto siyang muli sa paparating na halalan. Sa akong mga kaigsunan Davao nyo, karon nakakita na po mong video, dugay-dugay na nahitabo. Sige lang. Inyuha gyapong desisyon kung kinsa inyong butohon sa inyong pagka-congressman sa unang distrito. Di ko magbuot o niya giingnan po ko sa abogado kay hantod karon ila pang i-authenticate kung asa gikan ang video. So kay murag nauna man og file ana sa butok sa IDG ba. Nauna og file sa CIDG ang testimony ang affidavit sa social media usa sa piskal, so di ko kara himo og statement ana kay wala pa mi kadawat og dokumento nga gipailan og kaso. Nasa The Hague, Netherlands, ang kongresista para bisitahin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na inaresto dahil sa reklamong crimes against humanity. Yan mga kabunyog ang naging statement nitong si Pulong Duterte doon sa kanyang kumakalat na viral video. Well mga kabunyog, sa tingin ko dito sa pinakitang asal ni Pulong sa kanyang video, sigurado mga kabunyog maraming mamumulat sa ating mamamayan kung anong klase taong itong si Pulong. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.